ang pinakabagong 500 yen ng bansang Japan sa panahon ni Emperor Reiwa. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Isang magandang araw sa lahat ng aking kabarya, kapwa kolektor, sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, isang magandang araw po. Meron po tayong coins dito ngayon, ang 500 yen ng bansang Japan. Ito po yung pinakabago nilang issue na 500 yen. Pag-usapan po natin, ito pong coins na ito, ang pinakabagong coins ng Japan na ginawa po nung taong 2021. Yan po ang unang issue niyan. Unang taon ng pagkaka-issue, 2021 hanggang 2024. Subalit po, ang nalalaman ko ay may 4 na klase po ang coins ng 500 na Japan. Yung 500 yen ng Japan ay may 4 na klase. Yung pong una ay yung tinatawag na Showa era. Dahil ang emperor noon ay si Emperor Showa. Panahon na 1926 hanggang 1989. Si Emperor Showa ang kanilang emperor. At yan namang pera na yan ay inisyu noong 1982 hanggang 1989. Yun po yung tinatawag na Showa era. Pagdating po sa Heisei era, ang emperor po nagpalit na si Emperor Heisei taong 1989 hanggang 2019 ay nag-i-issue po ng panibagong itsura ng pera. Yan po ay in-issue noong 1989 hanggang 1999. Subalit nagkaroon po uli ng pangalawang issue, si Heisei. Pinaganda po nila yung coins nila. In-issue po uli ang Heisei era taong 2000 hanggang 2019. Yan po, umiral ang 500 yen ng Heisei era. Bagamat sa ngayon ay umiiral pa, ang ibig ko lang pong sabihin na nagpagawa sila ng coins na dalawang klase nung panahon ni Heisei. At ngayon nga po, panahon ni Emperor Reiwa, yan ang makabagong coins ng bansang Japan. Pag-usapan natin mabuti. Sa obverse na bahagi po ay makakita tayo ng isang Polonia crest. Ayan, nasa sentro po. At tapos po yung authority sa itaas, yung nag-issue. Tapos yung value sa ilalim. Yung pong issuing authority nakasulat sa ibabaw at yung kanyang value ay sa ilalim. Yan. Na may micro lettering na maliliit dun sa pinakailalim po niya. Ang lettering po ay sa Japan lettering. Ang ibig sabihin ay State of Japan. 500 yen. Yan po ang ibig sabihin. Sa reverse na bahagi naman ay makakita tayo sa bandang gitna ng malaking numerical value na 500. Yan po. Tapos papagitnaan sa magkabilang gilid ay may Takibana oranges, yung citrus reticulata tachibana. Tapos po yung bamboo leaves on top. Yun po, sa ibabaw niya ay mayroong bamboo leaves. Ang lettering nga po niyan ay 500 yen,
Japan. Yan po. Ang translation naman ay 500 year 3 of Renwa. Yan po. Year 3 of Renwa. Yan po ang kahulugan niyan. Ang edge po niyan ay slanted reading. Yan. Imbis na diretso, naka-slant po siya. With 2 different pitches. Yung pong isa, fine ang pagkaka-read niya. Tapos po, yung kasunod ay magaspang. Yan po, coarse o magaspang. Yan po, makikita nyo, fine at saka magaspang. Yung pino at magaspang. Ginawa po yung coins na yan sa Japan Mint. Sa Dorokitsu Gyosei Hojin Sohenyoku, Japan. Yan po. Yan po ang coins na yan. Yan nga po ay nanggaling sa bansang Japan. Pero ang emperor nila sa kasalukuyan ay si Emperor Renwa. Yan po. Standard circulation po yan. Nag-umpisa po si Emperor Renwa noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Siya pa po ang emperor ngayon. Tapos po, yung taon ng pagkaka-issue niya, nag-umpisa ng 2021 at maging hanggang sa ngayong 2024, ini-issue pa ho nila yan. Kasi yan ang standard na circulation coin doon. Ang kalendar na ginamit po, Japanese, at ang nakalagay nga po ay Renwa era. O, ang value po niyan, 500 Japanese yen. Kung ikukumpara po sa Philippine peso o itutumbas, ang halaga po niyan ay 187 pesos. Ang currency po nila yen magbuhat noong 1871 hanggang sa kasalukuyan. Ang composition nga po niyan ay biglang nabago dahil bimetallic na po siya. Yung pong copper nickel sa gitna at nickel brass ring yung sa gilid. Yan makikita po ninyo. Yung gitna niya ay copper nickel. Tapos yung nickel brass ring yung pong gilid. Yan. Tumitimbang po yan ng 7.1 gram. May diameter naman po na 26.5 mm. May kapal na 1.81 mm. Ang hubog po, makikita nyo, bilog. Ang technique na ginamit dyan ay milled. Ang orientation po, middle alignment. May number po yan na N number 283986. Yan po ang coins na yan ng Japan. Yung pong tinatawag nilang year 3 ng Reiwa era ay gumawa ng 170,140,000. May frequency po na 43% sa pera na yan. Kaya po yung almost uncirculated niyan ay 240 pesos po ang halaga. Dito sa numista, yung uncirculated ay 610 pesos. Yan po. Tapos po yung Renwa era number 4, yung year 4 nila, yung extra fine po ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Yung almost uncirculated, 200 pesos din. At yung uncirculated ay 610 pesos. Yan po lamang at wala nang iba dito sa numista. Pero titingin pa po tayo sa eBay. Dito po sa eBay, yung pong coins na 500 na may kasamang tatlong 50 cent o 50 yen. At mayroong dalawang 100 yen. Nagkakahalaga po yan ng 28 pounds. Yan po. Doon naman po sa Jerome Collection, kapag po ang taon ng inyong barya ay 2021, nagkakahalaga po ng 11.99 euro. Almost 12 euro na po.
O yan lamang po ang nakalap kong presyo at wala nang iba. Bago po ako magtapos sa aking vlog sa araw na ito o sa aking content, ay nais ko lang po munang pasalamatan yung kaibigan ng aking paboritong manugang. At yung aking manugang ay nais kong i-shout out. Shout out sa iyo, Lisa. Saka yung aking anak na si Marlon Biner. Shout out po sa inyo, sir, ma'am. Shout out po kay CNSP Vlog PH, yung kaibigan kong hindi nakakalimot. Shout out kay JCS Coin and Collectible. Shout out kay Rolando Quijada aka Rolando de los Santos. Shout out po kay PD Vlog. At shout out po kay Jan Adam Marsan. Yan po. Shout out po kay Nitoy AC, kay Simply Maris. Shoutout po sa inyo kay Ray Pabilona at Channel Pabilona. Shoutout kay Dudes TV Vlog, kay Inang Mukbang, kay Osay Diantata, at kay Bartek. Shoutout po sa inyong lahat. Walang tigil po at walang sawa akong nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat nandiyan kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. Yan po. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.